Good morning! Yan. Lunes na naman. Papasok na naman tayo. So, ayun yung hindi ako nakapag-video kahapon at medyo na busy. Nagpunta akong palengke kahapon. Tapos, yun, naglinis ng bahay at tawag dito. Tinahi ko yung sapatos ko. Kasi nga, nasira na at wala tayong pambiling bago. So, ako lang kasi yung naiwan kahapon sa bahay dahil nga pumasok yung kasama ko. May overtime sila doon sa production at yun. Ako lang na malingke at nagluto ng tanghalian namin. Kaya hindi nakapag-video kahapon. Nakapag-video pala yung yung nang tinahi ko yung ko, sapatos. Kaso lang, hindi naman yata. Titingnan ko ulit kung maayos ba yung video na yon at may share ko sa inyo. So, ayun. Lunes na naman. Trabaho uli. So, kamusta na po ba tayong lahat? Maayos naman ang mga lagay natin. Ganito lang dito. Lunes. Hanggang Sabado, trabaho. Linggo, pahinga. Yun. Yan lang ang dito. Buhay dito. Pero depende naman sa inyo kung halimbawa gusto nyong lumabas. Meron naman. Pwede namang lumabas. Pupuntang city. Yun. Pasyal-pasyal. Sa mall. May mga parks din naman na pwedeng puntahan kung gugustuhin nyo. Yun nga lang, medyo malayo. Tulad namin dito, medyo malayo kami sa city, mga 1 oras. Tapos hindi naman problema yung masasakyan dahil nga meron namang Uber. At may mga taxi naman. May bus. Marunong naman din kaming sumakay ng bus. Hindi naman na maliligaw. Kaya ayun, ayos lang yung ayos lang talaga yung transportation. So, ang lang doon is kung hindi ka tatamarin. Kasi minsan nakakatamad din na lumabas. Sobrang init ngayon dito. Mainit na madalang yung hangin. Kaya mafi-feel mo na na sobrang init talaga. Tapos mataas pa yung humidity. Minsan nasa 60, minsan nasa umaabot ng 70. Kaya ayun. Sobrang init. Kaya isa din 'yun sa mga rason bakit minsan tinatamad lumabas dahil nga sa init ng panahon. Ayun. Hindi din lalabas ka tapos wala kang namang gagawin doon. Mamasyal lang. Pero ayos din naman pag paminsan-minsan kasi nga nag-a-unwind ka naman. Pampawala ng ang tawag dito, pampawala ng pagod at sa trabaho. Pressure sa trabaho. Dahil nga tulad ngayon, madami kaming tinatapos kaya medyo busy sa trabaho. At yun. May mga tao din naman talaga minsan na yung tinatawag nating homebody, di ba? Na mas gugustuhin nilang nasa bahay lang kahit pa man busy sa trabaho palagi. Siguro isa ako doon.
sa mga homebody na tinatawag. Dahil hindi talaga ako mahilig magpapasyal-pasyal. Siguro noon dati nung mga medyo bata-bata pa, mga nasa 20s. Kahit nga noon napapansin ko na hindi naman talaga ako mahilig lumabas. Lalo na yung inaabot ng gabi sa pasyal, sa pagmomall. Medyo na ako doon. Kaya nakakapagod kasi na, para sa akin nakakapagod na yung tipong aabutin ka ng gabi sa mall o sa pasyalan. Hindi naman masama kung pero pag may mga kasama, ayos lang din naman. Lalo na pag family gatherings, yung mga ganong bagay, ayos lang naman yun. So ayun ang natin, Lunes na mainit. So pagpapatuloy natin mamaya pagdating ko sa opisina. Update natin dito doon. So pang 24th na araw natin ngayon na pagre-record. So ilang araw na lang matatapos natin yung ating 30 days challenge. Yun, nakakatuwa lang din na malapit na tayong matapos. So yun, update ko kayo mamaya doon sa pagdating natin sa office. Ewan ko lang kung natapos yung print na ginawa ko doon sa 3D printer. Papakita ko din sa inyo mamaya. So ayan, nandito na po tayo sa na naman, opisina. Init ngayon. Ay, kita nyo sa likod mga furniture dito. Tingnan. Ito yung mga gawa namin dito. Ayan, ganyan. Dami dito. Ayan. Yan ang loob ng showroom. Kakapagod pag Lunes. Nakakatamad. Talagang kulang ang isang araw na day off. Kailangan ng 2 araw na day off talaga. Ay, nako. Yan, buhayin natin ilaw. At madilim. So, ayun, natapos na pala yung natin, yung nilagay na 3D print nung Saturday, yung iniwan natin. Yan na. Pakita ko sa inyo. Yan, tapos na. Yan ay metal part ng dining chair. So ang purpose niyan, bakit namin nilagay sa 3D print, para magkaroon ng mock-up model yung gagawa ng metal. So ayan. Yan ang isa sa mga ginagawa nating trabaho dito. Ayan. Tayo sa likod. Ayan, mga 3D models. So papakita ko sa inyo. Ito yung yan yung itong part na to, metal parts yan siya. So tatanggalin natin mamaya yung mga support ng 3D print.
para malinis at i-assemble bago ipadala dun sa gagawa ng metal. Buksan natin yung blinds dahil sinasarado nila ito pag Sabado ng gabi. So ito yung kabuuan ng namin. So sa mga bago diyan, ito yung kabuuan ng aming design office. So kadalasan ako lang naman mag-isa dito. Kaya pwede ako mag-disco. Minsan kasi yung madalas kasi yung mga architects namin doon nag-opisina sa residence ng amo namin kasi may remote office kami doon para mas mabilis yung trabaho nila. Kasi madalang na ngayon nagpupunta dito yung boss namin sa office. Gawa ng may nagbabantay sa mother niya. Yan yung mga ibang design namin sa likod. Tingnan nyo. Ang mga design na yan ay nakadisplay na din sa showroom. So, tatanggalin ko na yan. Mga isang araw. Papalitan ng mga bago. Actually, wala naman talagang kakaunti lang yung bago namin na designs. Ang gagawin ko siguro, magpiprint ako ng A4 tapos kakabit dyan para may guide yung mga titingin sa mga designs ng furniture. Sobrang init talaga na panahon. So ito, yan, may liit kaming library dito para sa mga reference, mga magazines yan. So ito lang ang namin, office namin. So sa mga dyan, mga nagtatanong kung nasaan tayo, nandito po tayo sa India. Nasa Kolkata tayo. So medyo matagal-tagal na din dito. Ako, nabasag. Tagal na din tayo dito. Nasa 14 years na din. 15 na. At yun. Napasarap na sa pag-OFW. Hindi napasarap. Wala ka talagang option dahil hindi ka nag-ipon. Gastos ka ng gastos. Kaya hanggang ngayon OFW ka pa rin. Yun ang katotohanan. So sa mga OFW dyan, hanggat maaari mag-ipon na kayo para pag gusto nyo ng mag for good, madali na magdesisyon. Hindi naman natin pinagsisisihan yung mga bagay na yun. Kaso lang minsan may mga times talaga na mapapaisip ka na gusto mo nang mag for good. So iba pa rin talaga kasi pag nasa Pilipinas ka, lalo na pag may pamilya ka na. So yung mga decisions ay kailangan mo talagang pag-iisipan na. Lalo na pag may mga college ka na, mga anak na college. So ang mga bagay na yon kailangan pag-iisipan dahil nga sa mga gastusin. So as much as possible, ang payo ko sa mga bagong OFW dyan na medyo malaki ang kita, try to save your incomes
Portion of that siguro ilagay nyo sa investment kung kaya nyo. And yun ang nakikita kong mas magandang paraan para pag nagdesisyon ka ng umuwi, mabilis na. Mahirap kasi magdesisyon na magpo-for good ka tapos yung income, yung fullback mo wala, mahina. So talagang pipilitin mo pa rin mag OFW pa rin. Hopefully maintindihan ng mga bata bakit mo ginagawa. Alam naman natin na pag mga bata, lalo ng mga teenagers, madaming tanong, madaming nasa isip kung bakit na kailangan mong i-explain sa kanila. At mahirap i-explain pag malayo or nasa lang, sa internet lang o yung nag-uusap lang sa harap ng camera. So hindi mo ma-feel yung talaga emotion. Kaya mahirap din paano sa kanila, rating sa kanila yung mga rason bakit. Masasabi natin pero hindi nila ma-feel talaga yung yung seriousness o yung man na yung nilalaman talaga ng ibig mong sabihin, kasi nga nasa lang kayo nag-uusap sa cellphone o through messenger, WhatsApp, yun lang. So mahirap din. Kaya yun lang ang payo ko sa mga bagong OFW pa lang, yung mga nasa 3 or 5 years pa lang. Start na kayo mag-ipon, lalo na pag sasabihin nating binata pa kayo, dalaga, mga singles pa kayo. As much as possible, yun, save. At wag padamihin ng utang. wag mag-save ng utang, mag-save kayo ng ng earnings nyo. So hanggang dito na lang muna, at ito yung pang 24th day natin sa ating 30 days challenge. So hopefully mayroon tayong mga improvements na nagagawa. Ingat po tayo palagi. God bless, and lagi nating isipin na kaya tayo nagtatrabaho is because may mga taong sa atin, nakasandal sa atin. So ingat po tayo palagi. God bless.